Mapagpalang araw sa lahat. Ako si Teddy, 38 years old, security guard sa isang lumang commercial building dito sa Maynila. Mahigit 10 taon na ako nagtatrabaho bilang guard, kaya sanay na ako sa mga tahimik na gabi, madidilim na hallway at kung ano-anong tunog sa mga lumang gusali. Pero sa lahat ng duty na naranasan ko, may isang lugar na hindi ko makalimutan, ang 13th floor. Unang araw ko nun sa building na yon, 12 floors lang ang ginagamit ng mga opisina, call center, accounting firms, at kung ano-ano pa. Pero napansin ko agad sa elevator panel na may 13th floor. Nagtaka ako. Habang nag-aayos ako ng logbook sa ground floor lobby, tinanong ko yung senior guard na si Mang Lito. "Boss, ginagamit ba yung 13th floor?" Nag-isip muna siya bago magsalita. "Hindi. Storage daw dati pero matagal nang sarado." "Bakit po?" tanong ko. Tumingin muna siya sa elevator na parang may inaalala. "Basta, kung ako sa'yo, huwag mong akyatin yung floor na yon kapag mag-isa ka sa duty," sabi niya habang inaabot ang radyo ko. Napatawa ko. Sanay na kasi akong makarinig ng mga ganong kwento. Sa bawat gusali na pinagjujutihan ko, laging may sinasabing may multo daw. Pero sa totoo lang, wala pa akong karanasan noon. Bandang 11:40 ng gabi, ako na lang ang guard sa lobby. Yung ibang empleyado, pauwi na. Tahimik na rin ang building. Habang nagre-ronda ako, napansin ko na tumunog ang elevator. Napatingin ako sa indicator. 13. Nagtaka ako. Walang dapat tao sa floor na yun. Bumukas ang elevator sa ground floor pero walang lumabas na tao. Lumapit ako at sumilip sa loob. Walang laman. Akala ko may nagkamali lang ng pindot mula sa taas, kaya pinindot ko ulit yung G para isara. Pero bago pa magsara ang pinto, napansin ko ang isang bagay. Sa elevator panel, may ilaw ang button ng 13th floor. Hindi ko yun pinindot at sigurado akong wala ring ibang tao sa loob. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang lamig sa katawan. Parang may nakatingin sa akin kahit wala naman akong nakikita. Biglang tumunog ang radyo ko. "Eddie, nasa lobby ka ba?" "Oo boss," sagot ko. "May nakita ka bang umakyat sa elevator?" Tumingin ulit ako sa elevator. Doon ko napansin na dahan-dahang nagsasara ang pinto kahit wala akong pinipindot. "Wala naman boss," sabi ko. Tapos tumahimik ulit yung radyo. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, "Kung gumalaw yung elevator papuntang 13, huwag mong susundan." "Bakit boss?" Di siya agad sumagot. Pero bago siya magsalita, biglang umandar ang elevator. Unti-unting nagbago ang number sa indicator. 3, 5, 7, 9, 11 at huminto sa 13. Tahimik ang buong lobby. Mga ilang segundo ako nakatitig lang sa elevator. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may taong naghihintay sa taas. Bandang 3:00 ng madaling araw nang mangyari ang hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon. Tahimik na tahimik ang lobby. Nasa guard desk lang ako noon. Nakaupo habang nagkakape para hindi antukin. Bigla akong napatingin sa CCTV monitor. May mga kamera kasi bawat floor ng building. Habang nag-iikot ako sa mga screen, bigla ako napahinto sa camera 13. Ang nakikita ko lang doon ay isang mahaba at madilim na hallway. Nakapatay lahat ng ilaw sa floor na yon, kaya ang liwanag lang ay galing sa emergency lights na malamlam. Wala naman ako nakitang tao, pero maya-maya may narinig akong tunog. Mabagal na hakbang. Napatingin ako sa kisame ng lobby. Galing yun sa itaas, sa 13th floor.
Kinabahan ako. Naalala ko ang sinabi ni Mang Lito. Kung gumalaw yung elevator papuntang 13, huwag mong susundan. Pero bilang guard, responsibilidad ko rin na siguraduhin kung may trespasser o may nakapasok sa building. Kaya kahit kinakabahan na ako, inuha ko ang flashlight, ang radyo at ang baton ko. Lumapit ako sa elevator habang naghihintay bumukas ang pinto. Parang mas lumalakas ang tibok ng puso ko. Bumukas ang elevator. Pasok ko sa loob. Sandali akong tumigil sa harap ng panel. Nitigan ko ang button ng 13. Hindi ko alam kung bakit pero parang ayaw ko talagang pindutin. Pero wala akong choice. Pinindot ko. Unti-unting nagsara ang pinto. Habang umaakyat ang elevator, naririnig ko lang ang mahinang ugong ng makina. 3, 6, 9, 11. Pagdating sa 12, biglang kumabig ng konti ang elevator. Parang may biglang bigat na sumakay sa pag-akyat. Kinabahan na naman ako. Tumingin ako sa salamin ng elevator. Ako lang ang nasa loob. Pero pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Puminto ang elevator sa 13th floor. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Madilim ang hallway. Tanging ilaw lang ay galing sa emergency light. Kumikislap-kislap pa. Lumabas ako na elevator. May tao ba dito? Sabi ko. Walang sumagot. Pero habang naglalakad ako sa hallway, bigla ko narinig ulit yung mga hakbang. Sa dulo ng koridor, tinapat ko ang flashlight ko doon. Wala naman akong makita. Pero malinaw na malinaw. May naglalakad. Huminto ako. Huminto rin ng tunog. Hello? Sabi ko. Huminga ako ng malalim at naglakad pa ng ilang hakbang. At doon ko nakita, sa sahig, may mga basang bakas ng paa, parang bagong yapak ng tao. Pero ang nakakatakot, papunta sa direksyon ko ang mga bakas. Hindi palayo, papunta sa akin. Unti-unting nadadagdagan ang bakas sa sahig, parang invisible na taong naglalakad papalapit. Huminto ang bakas ng paa. 1 metro lang sa harap ko. Tinapat ko agad ang flashlight. Wala akong nakitang tao. Pero doon ko naramdaman ang pinakamalamig na hangin na naranasan ko sa buong buhay ko. Parang may dumaan sa mismong katawan ko. Bigla ako napaatras. At sa sandaling yon, ay nakita ko sa dulo ng hallway. Isang babae. Nakatayo siya sa tapat ng lumang pintuan. Mahaba ang buhok, basang-basa ang damit, at nakayuko. Hindi ko makita ang mukha niya. Peace? Hindi siya gumagalaw. Pero maya-maya, unti-unti niyang itinaas ang ulo niya. At doon ko nakita ang mukha niya. Sobrang putla. Basang buhok na nakadikit sa mukha. At ang mga mata niya, nakatingin sa akin. Tapos bigla siyang ngumiti. Hindi normal na ngiti. Yung pilit ng ngiti na abot hanggang tenga. Pagkatapos, bigla siyang nawala. Parang usok na naglaho sa dilim. Hindi ko na kinaya. Tumakbo ko pabalik sa elevator. Halos manginig ang kamay ko habang pinipindot ko ang G. Pagdating ko sa lobby, nakaupo si Mang Lito sa desk. Tumingin siya sa akin. Umakyat ka, no? Hindi ako makapagsalita agad. Siguro halata sa mukha ko ang takot. Pagkatapos ng ilang segundo, sinabi ko ang nakita ko. Tahimik lang siya nakinig. Pagkatapos, napabuntong hininga siya. 3 na kayo. Napatingin ako sa kanya. Ano? 3 guard na ang nakakita sa babaeng yan. Babae? Tumango siya. Dating empleyado yun dito na namatay. Nahulog sa 13th floor. Ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos niyang sabihin yun, sabi ko sa kanya, huwag na siyang magkwento dahil nakita ko nga yung babae at natatakot na ako. At matapos yung duty ko na yun, nag-request ako ng morning shift. Hindi naman ako nag-resign. Nagpatuloy pa rin ako sa pagtatrabaho doon dahil kailangan ko rin ng pera.
Hello po sa lahat ng nakikinig. Ako si Jenny, 24 years old. Pero sa isang 24 hours convenience store sa Maynila. Maliit lang yung store namin. Isang kahera, 2 staff, at kadalasan, ako ang naka-assign sa night shift. Sanay na ako sa mga tahimik na gabi. Minsan, may mga lasing na bibili ng instant noodles, minsan mga call center agent na bibili ng kape. Pero karamihan ng oras, tahimik lang talaga. Sa tapat ng store namin, may isang lumang office building. Mataas ito, mga 13 floors yata. Hindi naman siya totaling abandonado, pero karamihan ng ilaw doon, patay na tuwing gabi. Hindi ko naman yun pinapansin dati, hanggang sa isang gabi. Bandang 2:40 ng madaling araw nun, ako ang naka-assign magtapon ng basura sa likod ng store. 2 plastic bag ng mga basyo ng cup noodles at bote ng soft drinks. Lumabas ako sa likod na pintuan. Tahimik yung buong kalsada. Habang inilalagay ko yung basura sa malaking drum sa gilid ng alley, bigla akong napatingala. Hindi ko rin alam kung bakit. Parang may kung anong humila ng atensyon ko pataas. Doon sa building sa tapat ng store. Napatingin ako sa mga bintana. Karamihan, madilim. Pero pagdating ng tingin ko sa pinakataas na floor, may nakita ako. Sa isang bintana, may nakatayong babae. Nakatitig siya pababa, diretso sa akin. Napatigil ako. Una kong inisip, baka empleyado lang ng building na naiwan sa taas. Pero may kakaiba. Ang suot niya ay mahabang itim na damit. Halos parang anino lang ang itsura niya sa dilim. Hindi ko makita ang mukha niya ng malinaw, pero alam kong nakatingin siya sa akin. Hindi gumagalaw. Parang hindi siya kumikibo. Nakatayo lang siya sa bintana ng 13th floor. Dahan-dahan ako napaatras mula sa drum ng basura. Pero hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Pakiramdam ko kasi, nakasunod ang tingin niya sa bawat galaw ko. Huminga ako ng malalim at sinubukang kumurap. Pero pagtingin ko ulit, mas malapit na siya sa bintana. Halos dikit na ang mukha niya sa salamin. Hindi ko pa rin makita ang mukha niya ng malinaw, pero parang nakangiti siya. Hindi ko na kinaya. Mas mabilis akong pumasok ulit sa loob ng store. Pagpasok ko, napansin agad ng kasama kong kahera na si May. "Uy Jenny, bakit ang putla mo? May babae sa building sa tapat," sabi ko. Napatingin siya sa labas ng glass door. "Anong babae?" "Sa taas, sa bintana." Lumapit siya sa pintuan at sumilip. Pagbalik niya sa counter, umiling siya. "Wala naman eh." "Hindi, meron. Kanina lang," sabi ko ulit. Hindi na ako lumabas ulit ng store at may kailangan pang itapon na karton. Hindi ko na ginawa. Sa loob na lang ako tumambay sa counter kasama si May. Paminsan-minsan, napapatingin ako sa labas ng store. Pero hindi ko na tinignan ulit ang building. Hanggang sa sumikat na ang araw. Bandang 6 ng umaga, dumating na ang morning shift. Bago ako umuwi, dumaan ang supervisor namin. Napansin niya siguro na tahimik ako. "Kamusta kayong night shift?" Kwento ko sa kanya ang nakita ko. Tahimik lang siya nakinig. Pagkatapos ay napatingin siya sa building sa tapat. "Saang floor mo nakita?" Yung pinakang taas po. Parang 13th floor." Natahimik siya. Pagkatapos ay nag-isip. May kwento kasi tungkol dyan. Napatingin ako sa kanya. Dati daw, may babae na nagtatrabaho sa building na yan, sa accounting department. Isang gabi, overtime siya mag-isa sa 13th floor. Kinabukasan, nakita na lang daw siya. Pero nahulog sa likod ng building. Kinilabutan ako. "Aksidente po?" Umiling siya. Hindi raw sigurado. Pagkatapos ay sinabi niya ang bagay na hindi ko makalimutan. Simula noon,
May mga guard at mga tao sa paligid na nagsasabing may nakikita silang babae sa bintana ng 13th floor tuwing madaling araw, lalo na kapag 3 a.m. Pagkatapos magsabi ng supervisor namin, hindi na ako nag-night shift sa branch na yon. Pagkatapos ng ilang buwan, lumipat ako ng ibang store. Kakatrabaho ko lang noon sa isang maliit na IT company sa Maynila. Kaya naghanap ako ng apartment na malapit sa opisina. Sa dami ng tinignan kong unit, may isang apartment building na agad kong nagustuhan. Malaki yung building, mga 13 floors, at medyo luma na ang itsura, pero maayos pa rin. Tahimik din yung lugar, hindi masyadong matao, kaya perfect para sa akin na gusto lang magpahinga pagkatapos ng trabaho. Ang problema lang, ang bakante na unit ay nasa 13th floor. Hindi naman ako naniniwala sa malas o mga pamahiin tungkol sa number 13, kaya tinanggap ko agad. Mura pa ang renta kumpara sa ibang unit sa building. Noong araw na lilipat na ako, tumulong ang caretaker na si Mang Ben sa pag-akyat ng ilang gamit ko. Habang nasa elevator kami, napansin kong parang tahimik siya. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa button ng 13. Bumukas ang elevator sa isang mahaba at tahimik na hallway. Medyo madilim, kahit may ilaw naman. "Sir, ito na po unit nyo," sabi niya habang itinuturo ang pinto sa dulo. "Unit 13F07. Binuksan niya ang pinto gamit ang susi. Pagpasok ko, maayos naman ang loob. Simple lang. May maliit na sala, kusina, banyo at kwarto. Maayos naman po pala, sabi ko. Ngumiti si Mang Ben, pero parang pilit. "Kung may kailangan po kayo, nasa ground floor lang ako." Paglabas niya ng unit, napansin kong medyo mabilis siyang naglakad papunta sa elevator. Para nagmamadali. Hindi ko na lang pinansin. Unang gabi ko sa apartment, pagod na pagod ako galing sa paglipat ng gamit. Kumain lang ako ng instant noodles, nag-shower at nahiga agad sa kama. Tahimik yung buong floor. Wala akong naririnig na kapitbahay. Bandang 1:30 ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa pakiramdam na parang may gumalaw sa sala. Umupo ako sa kama at nakinig. Siguro guni-guni ko lang dahil sa bagong lugar. Humiga ulit ako. Ilang minuto pa lang, may narinig akong tunog. Parang may nahulog na maliit na bagay sa sahig ng sala. Napaupo ulit ako. Baka naman may pusa sa labas. Bulong ko sa sarili ko. Pero nasa 13th floor ako. Walang pusa dito sa loob. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng kwarto. Tinignan ko ang sala. Walang tao. Pero napansin ko agad ang isang bagay. Yung kutsara na nasa ibabaw ng mesa kanina, nasa sahig na. Nagtaka ako. Sigurado akong iniwan ko yun sa mesa. Pinulot ko at binalik. Pagod lang siguro ako, sabi ko pa. Bumalik ako sa kwarto at natulog ulit. Kinabukasan, maayos naman ang araw ko sa trabaho. Pero pagbalik ko ng apartment ng gabi, may napansin akong kakaiba agad. Yung pinto ng kwarto ko, nakabukas. Sigurado akong sinara ko yun bago ako umalis. Pero wala namang nawawala sa gamit ko. Kaya inisip ko na baka hindi ko lang talaga naisara ng maayos. Pero nung ikatlong gabi, doon na nagsimula ang mga bagay na hindi ko na maipaliwanag. Bandang 2:50 ng madaling araw, nagising ako dahil sa isang tunog. May naglalakad sa sala, mabagal, parang nakapaa. Nandigas ako sa kama. Mag-isa lang ako sa unit. Alam kong walang ibang tao doon.
Pero malinaw na malinaw ang mga hakbang mula sa sala papunta sa pintuan ng kwarto ko. Unti-unting lumakas ang tunog hanggang sa huminto ito sa harap ng pinto. Hindi ako gumalaw, hindi ako makahinga ng maayos. Tahimik lang ako sa kama at pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahang umikot ang doorknob ng kwarto ko. Biglang bumukas ng kaunti ang pinto. Napatingin ako sa maliit na siwang ng pinto. Madilim ang sala, kaya wala akong makita ng malinaw. Pero naramdaman ko agad, may nakatayo sa labas ng kwarto ko. Unti-unti pang bumukas ang pinto, hanggang sa tuluyan itong bumukas. Walang tao, pero may naririnig akong mahina na paghinga, parang nanggagaling sa mismong harap ng kama ko. Bigla akong tumalon mula sa kama at binuksan ang ilaw. Walang tao, pero sa sahig may mga bakas ng paa, basang-basa, mula sa pintuan papunta sa kama ko. At ang pinaka nakakatakot, huminto ang mga bakas sa tabi mismo ng kama ko. Parang may nakatayo doon kanina. Simula noong gabing yon, halos gabi-gabi ko nang naririnig ang mga hakbang sa sala. Mabagal at paulit-ulit. Parang may paikot-ikot na naglalakad sa loob ng unit kahit mag-isa lang ako. Minsan, ay kumakalampag sa kusina kahit wala namang tao. Minsan naman, bumubukas ang gripo sa banyo kahit ako lang ang nasa sala. Pero ang pinakamatindi ay tuwing bandang 3:00 ng madaling araw. Halos pare-pareho ang nangyayari. May naglalakad sa sala, humihinto sa tapat ng kwarto ko at dahan-dahang umiikot ang doorknob. Pagdating ng ika-6 na gabi, doon ko na naranasan ang hindi ko makakalimutan. Bandang 2:58 AM ng madaling araw yun. Nagising ulit ako sa tunog ng mga hakbang. Pero iba na ang tunog. Mabilis, mabigat, parang may tumatakbo sa sala. Bigla itong huminto sa pintuan ng kwarto ko. At pagkatapos, may kumatok sa pinto. Hindi ako gumalaw, hindi ako sumagot. Pero maya-maya, may narinig akong mahina na bulong sa labas ng pinto. Ang gaspang ng boses niya, parang pagod na pagod. Buksan mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko yun boses. Hindi yun boses ng kahit sinong kilala ko. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos ay narinig ko ulit ang bulong. Benji. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Hindi ko binuksan ang pinto. Hindi ako gumalaw. Nanatili lang akong nakaupo sa kama habang nakikinig sa pinto. Hanggang sa unti-unting tumahimik ulit ang buong apartment. Hindi ko na malayan. Nakatulog na pala ako dahil sa takot. Kinabukasan, hindi na ako nag-isip pa. Habang maliwanag pa ang araw, mabilis kong inimpake ang mga gamit ko. Hindi ko na hinintay ang isa pang linggo. Hindi ko na sinubukang matulog ulit doon kahit isang gabi. Habang palabas ako ng unit dala ang mga gamit ko, patingin ako sa loob ng apartment sa huling pagkakataon. Tahimik ang sala, walang gumagalaw. Pero pakiramdam ko, may nakatingin sa akin mula sa loob ng unit. Mabilis kong isinara ang pinto at mula noon, hindi na ako bumalik ulit sa 13th floor na yon. Hindi ako dapat night shift noon. Baguhan lang ako. Apprentice ng embalsamador sa isang maliit pero matagal ng funeral parlor sa probinsya. 3 linggo pa lang ako sa trabaho at ang alam ko lang ay maglinis ng gamit, mag-ayos ng mesa at manood. Lagi akong sinasabihang, huwag kang magmadali, matututo ka rin. Kaya nagulat ako nang sabihing ako ang papasok sa gabi. Maitutulong sa'yo. Sanay na yun sa night shift, sabi ng may-ari. Akala ko,
isa sa mga senior staff. Pagdating ko, bandang 10:00 ng gabi, tahimik ang buong lugar. Patay ang ilaw sa hallway. Bukas lang ang sa embalming room. Doon ko siya unang nakita. Nakatayo siya sa tabi ng mesa. Matangkad, payat, naka-uniforme ng embalsamador. Yung lumang design. Hindi na ginagamit ngayon. Nakatalikod siya sa akin. Sir? Tawag ko. Tumango lang siya. Hindi siya humarap. Simulan na natin. Marami kang dapat matutunan. Habang nagtatrabaho kami, napansin ko ang kakaiba. Hindi siya humihinga ng malalim. Walang tunog ng hakbang. At tuwing may ituturo siya, tamang hawak ng gamit, tamang ayos ng katawan, hindi niya ako hinahawakan. Laging may distansya. Pero ang pinakang kakaiba, alam niya ang lahat. Mga teknik na hindi pa tinuturo sa akin. Mga detalye ng trabaho na hindi nababanggit sa training. Parang matagal na niyang ginagawa to. Tinangka kong kausapin siya. Sir, matagal na po ba kayong nagtatrabaho dito? Huminto siya saglit. Hindi pa rin humarap. Matagal na. Mas matagal pa sa naaalala ng lugar na to. Bandang hating gabi, napansin kong wala siyang dalang gamit. Wala ring bag, wala ring pangalan sa logbook. Nang tanungin ko kung anong shift niya sa umaga, natawa siya. Mahina lang. Hindi ako pumapasok ng umaga. Sa gabi lang ako kailangan. Bandang 2:00, may bigla siyang pinagawa sa akin. Isang proseso na hindi ko pa dapat ginagawa. Kinabahan ako. Sir, hindi pa po yata ako handa. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Pero hanggang liig lang. Hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Parang ayaw niyang makita ko. Lahat ng bago, dumadaan sa pagiging baguhan. Kahit ako. Nang yumuko ako para sundin ang utos niya, napansin ko ang saig sa ilalim niya. Wala siyang anino. Napatingin ulit ako sa kinatatayuan niya. Wala rin siyang refleksyon sa bakal na mesa. Nang tumayo ako, wala na siya. Sa mesa, may iniwang gamit. Luma, kinakalawang, at may ukit na pangalan. Isang pangalan na nakita ko noon sa dingding ng lugar na yon. Sa listahan ng mga dating embalsamador. At sa ilalim ng pangalan niya, may maliit na note. Namatay sa loob ng embalming room. Hindi ako agad nakagalaw matapos kong mabasa ang pangalan. Pareho, eksaktong pareho ng pangalan sa dingding. Si Elias, dating embalsamador, namatay sa loob ng embalming room. 15 taon na ang nakalipas. Biglang bumukas ang ilaw sa freezer area. Isa-isa. Walang humahawak sa switch. Bumigat ang hangin. Parang may humigop ng init sa buong kwarto. Hindi na ito simpleng lamig lang. Ito na yung lamig na may kasamang presensya. Narinig ko ang boses niya muli sa likod ko. Hindi ka pa tapos. Hindi ko nakita kung kailan siya bumalik. Nakatayo na lang siya ron. Nakatalikod pa rin. Mas malapit na ngayon. Ramdam ko ang lamig sa balat ko. Sir, patay na po kayo. Sabi ko na lang. Tumawa lang siya. Alam ko. Pero may mga trabahong hindi tinatapos ng kamatayan. Inutusan niya akong buksan na ang isang freezer. Yung hindi ko pa napapansin kanina. Wala itong label, walang pangalan. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko. May bangkay sa loob. Pero hindi ito katulad ng iba. Maayos ang katawan. Kompleto. Siya ang huli kong pasyente. Hindi ko siya natapos. Sabi ni Elias. Unti-unti siyang humarap. Pero
Wala siyang muka. Parang aninong may hugis ng ulo lang. Walang mata, wala ring bibig. Gawin mo ang hindi ko nagawa. Paano kung ayaw ko? Tumahimik siya sandali. Pagkatapos, itinuro niya ang mesa. Lahat ng tumatanggi, may masamang mangyayari. Wala akong pagpipilian. Ginawa ko ang proseso. Dahan-dahan, nanginginig. Mali-mali sa umpisa pero habang tumatagal, parang may gumagabay sa kamay ko. Hindi ko na kailangang mag-isip. Alam ko na agad ang susunod na hakbang. At habang ginagawa ko yun, nararamdaman kong may nawawala sa akin. Hindi laman kundi lakas. Nang matapos ako, huminga ng malalim ang katawan sa mesa. Isang beses lang, sabay tahimik ulit ang lahat. Paglingon ko, nakatayo si Elias sa tabi ko. Ngayon, may hugis na ang mukha niya. Malabo pero mukha ng payapa. Salamat. Ngayon, ikaw na ang magtuturo. Biglang namatay ang ilaw. Pagbalik nito, mag-isa na lang ako sa embalming room. Kinabukasan, tinanong ako ng may-ari kung bakit iniwan ko raw na bukas ang embalming room. Sinabi ko lang na baka nakalimutan ko. Pero matapos yun, hindi ko na ulit naramdaman si Elias.